Manang Ruth, sa ngayon po, no, ano po yung magiging epekto po na naman po nitong panibagong or pagbabanta na naman sa pagpataw? Just in case po na magkaroon po ito ng katuparan, ano po magiging epekto po sa ekonomiya po ng Canada and of course sa ating pong mga pangkaraniwan po ng mga kababayan po dyan. Lalo na po sa ibig sabihin po ba, pagtataas na naman po ng mga bilihin po ngayon at ano po ba yung mga ini-import po diyan, Ma'am Ruth? Yeah, magandang tanong yan, Bombo Franny, no? Pero una, bakit ba nagtaas ng US government ng 100%? Sa mga ibang economists natin dito at saka sa mga opinion din ng mga ibang local residents just like us, and din sa pananaw din ng mga economists, yung pagpataw ng 100% na taripa ng US government to Canada is very threatening kasi nakipag-deal ang aming Prime Minister sa Chinese government. Kumbaga, pinalawak niya yung economic trade relations ng Canada. Parang ang lumalabas, parang syempre kung ikaw ang kabilang ang US bakit ka nakikipagkaibigan o nakikipag-trade agreement sa China? Parang ganun ang nangyari. Kumbaga nagiging retaliatory at saka kumbaga parang bully yung ginagawa ni President Trump, no? Yes. Yung parang nananakot. Ako naman si Canada, binigyan na nga, pumayag na nga ako sa 25%. And then nagpataw ka na naman nung September ng another 10%. Pumayag na ako ng 35%. Ano pa naman ang gusto mo? Ngayon, sa aking ang aking opinion, Bombo Franny, kung ako naman ang Prime Minister, syempre pananatiliin ko ang soberanya ng Canada. Kung baga, Canada exists even without yung agreement between the US. Although sa amin ngayon, yung 25 or 35% among the goods na pinataw ng US, the government of Canada has given some measures sa mga nahirapan na makakuha ng mga trabaho kasi may mga US-based companies here. Yung iba nag-shutdown na, nagkaroon ng unemployment, nagkaroon ng mga increase of price goods, yung mga natin kasi syempre yung mga gagaling sa mga gagaling sa Amerika, nagkaroon din ng mga price increases. Pero regulated naman. Regulated. So far, nakikita nila dito sa amin, parang okay, kumbaga, we survive. We are surviving. Hindi naman yung nag-i-struggle na gano'n. Kasi considering, yun ang mga, ngayon, yung mga opinion, mga survey ngayon na lumalabas. Yes, yes. Kasi it was very, very recent lang, Bombo Franny, nung last week lang, nung nagkaroon na lang ng meeting din sa World, yung forum ni President, ni Prime Minister Carney with Beijing government, right? So, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpataw ng 100% si US government dito sa Canada. Well, in fact, and then just to give a consideration, Yes. most of the Canada has been the largest supplier of crude oil ng US. And then, ganun din, ang US, nagsusupply din siya ng mga lumber products at saka yung mga ibang agricultural na product din from US to Canada by 80%. But mostly, yung crude oil at saka mga ibang agricultural forestry products nanggagaling dito sa Canada. At may mga key cities ng US na mas adversely affected of what has happening or yung adverse effect ng pagpataw ng 100%, yan na naman dito sa Canada at between, right? Yeah. Ang Canada nga, sa totoo lang, Bombo Franny, nananahimik. In fact,
there was this recent yung sa newspaper. I forget that organization. We were ranked as the friendliest Yes. and the safest country in the world. So meaning kapitbahay mo tinatakot mo, parang ganun ba? Simple lang 'yon. Yes. No. So far kami na local resident, well, okay lang. Kasi kung halimbawa may marami mga naapektuhan din mga kababayan natin na nawalan nga ng mga trabaho. But again, one good thing is may mga measures ang Canadian government to help out yung mga nawawalan ng mga trabaho katulad ng mga yung may-ari ng mga US companies. Marami din nagsara, Bombo Frami. Pero dito, ang maganda rito, kung nawalan ka ng trabaho, then you can apply for employment insurance from the Canadian government. Pag-aaralin ka pa ng Canadian government